Habang nauubos na ang likas na yaman, bumagsak na rin ang populasyon ng mundo. Sa gitna ng kagubatan, inilibing ng survivalist ang isang bangkay at muling inihanda ang mga bitag. Bumalik siya sa kanyang kubo at ikinandado ang pinto at mga bintana. Binuksan niya ang isang Biblia at tumitig sa isang pahina bago ito punitin at sindihan. Ginamit niya ang mga pahina upang magsindi ng apoy sa fireplace, kung saan sinunog niya ang mga personal na liham at litrato ngunit iniwan ng isang larawan ng babae. Makalipas ang isang gabi, matapos maglinis at kumain ng agahan, muling nagtungo sa gubat ang survivalist na may dalang baril. Namimitas siya ng kabute, nagtatanim, at nagpapatuloy sa kanyang simpleng pamumuhay na nakadepende sa sarili, habang lagi ring nagbabantay laban sa mga manlulusob. Gayunpaman, balisa ang kanyang isipan dahil sa mga panaginip at guni-guni ng kamay na nakapatong sa kanyang balikat kahit wala namang tao. Nagpatugtog siya ng harmonika at nagsarili habang nakatitig sa larawan ng babae upang maibsan ang kalungkutan. Ngunit kinabukasan ng gabi, sinunog niya rin ang larawan. Isang araw, nagising siya sa kakaibang ingay mula sa labas. Mabilis niyang kinuha ang baril, at gamit ang salamin para hindi mabisto, nakita niya ang dalawang babaeng nakatayo sa kanyang taniman. Binuksan niya ang pinto at tinutukan sila ng baril. Nagpakilala ang nakatatanda bilang si Catherine, at ang mas bata bilang anak niyang si Milia. Nag-alok si Catherine ng alahas kapalit ng ilang pananim, ngunit tumanggi ang survivalist. Inalok naman siya ng mga buto para sa bukid, na bahagyang nakapukaw ng interes ng survivalist. Sinuri niya ang kalidad ng mga buto ngunit tinanggihan dahil hindi ito sapat. Sa huli, inialok ni Catherine ang kanyang anak para sa isang gabi. Nahulog ang survivalist sa tukso at pinapasok ang mag-ina habang tinututukan pa rin sila ng baril. Kinuha niya ang kanilang mga bag at kinapkapan dahil itinuturing pa rin silang banta. Sa pakiusap ni Milia na pakainin muna sila, nagluto siya ng sabaw habang sila'y nagbahaginan ng kwento. Naglalakbay lamang silang mag-ina, samantalang 7 taon nang naninirahan ang survivalist sa kubo. Dati siyang may kasamang kapatid, ngunit ito'y namatay. Pagkatapos kumain, ikinandado niya si Catherine sa silid sa likuran, ngunit bago iyon, nakiusap si Catherine na huwag iputok sa loob. Naiwan si Milia at ang survivalist na naghubad upang magpalipas ng gabi. Nang suriin ni Milia ang balbas ng survivalist, inabot niya ang blade sa tabi ng lababo na ikinabahala ng lalaki. Itinulak siya nito sa dingding, ngunit ipinaliwanag ni Milia na nais lamang niyang ahitin ang kanyang balbas. Upang pakalmahin ito, hinayaan niyang hawakan siya ng lalaki. Matapos ang kanilang pagtatalik, bumalik si Milia sa silid ng kanyang ina. Kinabukasan, sinabi ni Catherine sa survivalist na gusto siya ni Milia. Pagkatapos inalok ni Catherine na tulungan siya sa pamamahala ng teritoryo, ngunit tumanggi ang survivalist dahil kaya niya naman ng mag-isa. Pinaalis niya ang mag-ina, kaya naghanda na sila. Pagkatapos lumabas ni Catherine, nanatili si Milia at dahan-dahang inahit ang balbas ng survivalist. Nakatutok ang baril ng lalaki sa tiyan ng dalaga habang inaahit siya nito. Sa huli, nagpa siya ang survivalist na payagan silang manatili, at muling ginamit si Milia para sa kanyang kaligayahan bago ito muling pinatulog sa tabi ng kanyang ina. Habang tinutulungan nila ang survivalist sa pagtatanim, napansin ni Catherine ang kanyang baril na iniwan sa lupa. Habang naglalagi sina Milia at ang survivalist sa gubat, sinamantala ni Catherine ang pagkakataon upang maghalughog sa kubo, ngunit isang litrato lamang ng pamilya ang nakita. Habang nag-uusap ang mag-ina, binalak ni Catherine at Milia na patayin ang survivalist. Kinuha ni Milia ang bala mula sa pantalon ng survivalist at itinago ito sa unan. Kinaumagahan, ibinigay niya ito sa kanyang ina. Umalis si Milia mula sa kubo upang bigyan ng pagkakataon si Catherine na kumilos. Naghanda si Catherine na hatawin ng pala ang survivalist upang maagaw ang baril, ngunit napansin ng survivalist ang bakas ng ibang lalaki sa lupa na ikinagulat niya. Samantala, habang naliligo si Milia sa batis, nahuli siya ng isang palaboy. Namangha ito sa kagandahan ng dalaga at sinimulang gapangin siya. Nagmamadaling pumunta ang survivalist at si Catherine sa batis, ngunit ang nakita lamang nila ay ang mga iniwang buta ni Milia. Sinundan ng survivalist ang bakas hanggang sa isang clearing. Nang suriin niya ang kanyang bulsa, natuklasan niyang wala ang mga bala, kaya hindi niya malagyan ang kanyang baril. Nagtatago si Milia at ang palaboy sa mataas na damo, ilang hakbang lamang mula sa survivalist. Binaril siya ng palaboy sa tiyan at kinaladkad si Milia. Nang suriin siya ng palaboy upang tapusin na gamit ang kutsilyo, mabilis niyang nasaksak ang palaboy sa leeg. Dinala ni Catherine at Milia ang sugatang survivalist pabalik sa kubo at ginamot siya.
Pinilit nilang tanggalin ang bala at tinapalan ng sugat. Nang makabangon, tinutukan muli sila ng survivalist at ikinandado, ngunit kinabukasan ay pinalaya rin. Gayunpaman, lumala ang sugat dahil sa impeksyon. Sinubukan niyang tiisin mag-isa pero napilitan siyang tawagin si Milia para tulungan siya. Habang nililinis ni Milia ang sugat niya, nakatulog ang survivalist, kaya nakuha ni Milia ang baril niya. Ibinigay niya iyon kay Catherine, na nagsabing hayaan na lang mamatay ang survivalist sa impeksyon. Pero pinaglaban ni Milia na kailangan nila ito, kahit na tingin ni Catherine ay kulang ang mga pananim para pakainin ang 3 tao. Ipinilit ni Milia na kailangan nila siya dahil siya ang nagligtas sa kanya. Dahil dito, pinilit nilang alagaan ng survivalist para gumaling. Ginamit pa nila ang init ng katawan para mapababa ang lagnat nito. Habang may sakit, napanaginipan ng survivalist na tumatakbo sila ng kapatid niya sa gubat habang hinahabol. Nadapa siya at nakiusap sa kapatid na tulungan siya. Sa huli, nakaligtas din siya at gumaling. Sa mga sumunod na linggo, namuhay silang 3 ng tahimik habang patuloy na lumalago ang pananim. Isang araw, tinanong ni Catherine kung paano namatay ang kapatid niya. Sabi ng survivalist, pabaya raw ito. Napansin ni Catherine na mas malapit na ang anak niya sa survivalist at siya pa ang unang gumagawa ng hakbang para magtalik sila. Isang gabi, habang nag-iipon ng panggatong ang survivalist, nakita niyang may mga ilaw na papalapit. Mabilis siyang bumalik sa kubo, isinara ito at binalaan sina Milia at Catherine. Pinaupo niya sila sa sahig at pinatahimik habang sinusubukan pasukin ng mga tao ang loob. 6 ang nakita niyang nasa labas at 3 lang ang bala nila, kaya wala silang nagawa kundi maghintay. Kinabukasan, nakita nilang winasak ang taniman nila. Malaki ang nabawas sa pagkain nila. Habang lumilipas ang mga araw, natuklasan ni Milia na baka buntis siya. Palihim siyang kumuha ng kawad, nilinis ito at balak sanang tapusin ang pagbubuntis ng mag-isa. Pero nagdalawang isip siya at hindi tinuloy. Kinabukasan, sinilip ni Catherine ang bitag na nilagyan niya ng natitirang berries. Nawala ang berries pero walang nahuli. Dahil desperado na, naisip ni Catherine na patayin ng survivalist para silang mag-ina na lang ang makakain. Pumayag si Milia pero gusto niyang gamitan nila ng lason mula sa kabute ang pagpatay sa survivalist. Mabagal ang epekto kaya plano nilang umalis at bumalik na lang pagpatay na siya. Kinagabihan, niluto ni Milia ang pagkain at nilagyan ng lason ng isa sa mga mangkok. Nagdalawang isip ang survivalist pero kinain din niya kalaunan. Kinabukasan, dahan-dahang binuksan ni Catherine ang pinto ng kubo habang tulog pa ang survivalist. Kinawayan niya si Milia para sumama, pero tumanggi ito. Nang magising ang survivalist, sinabi ni Catherine na aalis na sila, pero tumanggi pa rin si Milia. Biglang nagsuka si Catherine. Inamin ni Milia na ang ina niya ang nilason niya, hindi ang survivalist. Madaling tinanggap ni Catherine ang pasya ng anak at sumama sa survivalist sa gubat upang tuluyang wakasan ang buhay. Handa na sanang barilin ng survivalist si Catherine para tapusin agad ang buhay nito, pero ayaw niyang sayangin ang bala. Sinabi niyang pagkatapos manigarilyo, siya na lang ang papatay sa sarili niya gamit ang kutsilyo. Namatay siya sa mga bisig ng survivalist at inilibing siya nito. Sa pagbabalik ng survivalist sa kubo, narinig niya ang bitag na pumitik. May 2 kuneho ang nahuli. Habang nililinis ito, nagkwento siya kay Milia kung paano sila dati ng kapatid niya ay palihim na nagnanakaw sa mga kampo. Pero isang gabi, hindi nakapagpigil ang kapatid niya nang makakita ng isang babae. Habang inaabuso ang babae, sumigaw ito at nagising ang buong kampo. Tumakbo sila sa gubat pero nadapa siya. Bumalik ang kapatid niya para tulungan siya, pero sinugatan niya ito sa bukong-bukong. Nahuli ang kapatid niya habang siya ay nakatakas. Katulad ni Milia, ginawa lang niya ang lahat para mabuhay. Kinagabihan, sinabi ni Milia sa survivalist na buntis siya. Kinabukasan, pilit na tinanggap ng survivalist ang balita habang nagluksa si Milia para sa ina niya sa pamamagitan ng pag-amoy sa sigarilyo nito. Isang araw, magkasama silang nag-ani ng mga kabute nang bumalik ang mga tulisan. Nahuli ng alarma ang pagdating ng mga ito. Tahimik na dumaan si Milia sa likod para kunin ang mga binhi habang sinusuri ng mga tulisan ang kubo. Narinig nila si Milia pero nakatakas siya sa bubong bago pa sila makapasok. Hinabol sila sa gubat at nagawang barilin at patayin ng survivalist ang isa sa kanila. Nakita niya ang imahe ng kapatid niya at sinabi kay Milia na Augustus ang pangalan nito bago siya utosang tumakbo. Tinugtog niya ang harmonika para ilihis ang mga tulisan palayo kay Milia. Naabutan ni Milia ang isa sa mga tulisan at binaril ito pero pumalya.
Dahan-dahan siyang umatras at inakit ito papunta sa bitag. Pumutok ang huling bala ng survivalist bago siya tamaan ng pana. Kinahapunan, inihanda ng mga tulisan ang katawan ng survivalist sa tabi ng apoy. Sinunog nila ang kubo kinagabihan. Nag-iisa, nabuhay si Milya sa gubat ng ilang buwan habang lumalaki ang tiyan niya. Isang araw, nakakita siya ng sementadong kalsada na may mga gwardya. Nakita niyang may pinapangalagaan silang napapaderang lugar kung saan may kaunting tao na nagtatanim. Isinuko niya ang armas at bag sa isang gwardya na dinala ito sa loob. Pagbubutuhan pa kung tatanggapin siya. Nakita ni Milya ang isang bata sa loob na nagbigay sa kanya ng pag-asa. Tinanong siya ng isang gwardya kung anong ipapangalan niya sa anak niya. Natigilan si Milya, iniisip ang magiging pangalan kung lalaki ang anak niya.